Magandang araw mga kaibigan, kumusta po tayo? Sana po ay nasa buti tayong kalagayan mga kaibigan. At ito mga kaibigan, share ko lang po sa inyo itong ating inahing baboy na si Mama Biwan ay ito po ay maglilibor na po bukas ay 114 days. Sa araw nito ay 113 ay kailangan ko ng paliguan to mga kaibigan. At para sigurado tayo, hindi natin alam, baka mamaya ay maglibor ito. Dahil ito makikita nyo talagang ano na rin yung ari niya, magang-maga na rin. Kaya kailangan kong sabunin maigi at kailangan natin ng sabon panligo. Itong Seabird ang ginagamit ko. Pero ito mga kaibigan, itong aking inahing baboy, lagi ko po itong pinapaliguan araw-araw at may kahalo pang ang chlorine. Ay ayun nga lang, ginagamitan ko lang ng yan mga kaibigan, ay ginagamitan ko ng pressure washer para madali po ang paglilinis natin at pagpapaligo sa ating mga alaga. At pag medyo mainit naman ay umaga at saka hapon ang aking pagpapaligo dito para hindi po masyadong maiinitan ng ating mga alaga at siyempre yung pagka-stress na rin. Ito mga kaibigan, at sana po ay magsilang itong ng malulutog ng mga bilig at hintayin naman ang kanyang piyan. At okay lang naman ang laki dahil ito mga kaibigan, unang panganganak pa lang. Kaya kung ilan po ang ipagkaloob sa atin ng mga kanina, yun po ay tayo. Ayun, at medyo maingay na rin talaga. Ayan. Ito mga kaibigan, huwag mo tayo sumin. Lagyan ko po ng kawayan dahil itong parang yun. Dati kasi umiikot siya dahil dati ko kasi mga alaga na rin ay mahahaba yun. Kaya ito medyo may seksiyan dahil siguro dahil unang pagbubuntis pa lang. Kaya ganun. Kaya para sigurado ako mga kaibigan ay nilagyan ko rin ng kawayan para hindi po siya makalito. Hello mga kaibigan, at ito update ko lang. Ito ay nagsilang na po ang aking inahing baboy. At ito mga kaibigan ay magpakain ako ng mga 5 o'clock in the afternoon ay nakita ko na po na iba na po yung pakiramdam niya. Tsaka ayun, alam naman natin yung kung talagang manganak na po ang ating inahing baboy dahil hindi po siya mapakali. At tsaka bigla siyang nahiga at yun, at nakikita ko sa kanyang ari ay mayroon na talagang lumalabas na ayun, dugo-dugo. At pinisil ko po yung kanyang mga didi, ayun, at sumisirit na po ng gatas. Kaya sabi ko ay kailangan kong bantayan talaga ito dahil magkisilang na ito. Ayun mga kaibigan, ay siguro magsilang siya ay mga 7 lang hapon. At nagpakain ako ng mga 5. Tapos ayun, bumalik lang ako. Ay, hindi ko na talaga iniwan siya. Talagang binantayan ko na. At ayun, magsimula siyang mga anak. Lalo na po yung unang panganganak ng mga kaibigan ay hindi ko na lang talaga na-record. Ay ano siya, yung talagang wala ng malay.
Dahil nga siguro sa una siya, dahil malaki nga talaga siya, ay kung medyo hindi tayo sanay at saka kung baguhan lang tayo, ay baka mataranta tayo. Bala ko na nga dukutin mga kaibigan dahil nga talagang nahihirapan yung aking inahing baboy. Pero nung makalabas siya mga kaibigan ay yun ay wala yung talaga ano mo na patay na talaga siya. Ayun at siyempre alam naman natin yung mga pamamaraan niya ganyan. At himas-himas lang at saka nakabiti siya. Tapos baba. Yung iba naman mga kaibigan, hindi inihipan yung bibig. Sa akin, binukayo ko yung bibig. At saka tinanggal ko yung meron din siya mga dugo-dugo sa kanyang bibig. At dinukot ko. Ayun, nang medyo gumalaw, nagkaroon ako ng pag-asa. Lalo na po ay unang labas ng kanyang bibig. Ayun, pagkatapos mga kaibigan, ay sunod-sunod na po at umabot po ng isang oras lang. Isang oras po mga kaibigan ay nailabas niya lahat ay siyam na piraso na mga malulusog na mga biik. Dahil siyempre po ay unang anak pa lang kaya siguro ganun. At salamat po sa mahal ng Panginoon Jesus na binigyan tayo ng ganito dahil dati-rati mga kaibigan siguro makikita niyo sa aking mga videos ay ang aking mga unahing baboy ay yun landrace saka large white ay talagang napakahirap po, napakatagal po magligo. Naabot po ako ng siguro mga 8 oras bago natatapos, kaya ang hirap po magbantay. At ito po yung aking ito yung panibagong inahing baboy dahil pitrin po, parang durok at maganda. Sabi ko po na maganda kasi nga ay talagang umiiri siya. Talagang tinutulungan niya na lumabas po yung kanyang mga bibig. Kaya isang oras ay natapos na po ang kanyang panganganak ng mga bibig. Kaya maraming salamat. Buhay po lahat. Yun po ang kagandahan na tamang araw ang kanyang pagbubuntis ay sure po tayo na wala pong patay na mga bibig. Kasi pag lumalampas po na umaabot na po ng mga siguro mga dati mayroon akong umabot na 119 days. Yun mga kaibigan, sigurado talaga na mayroon pong patay ng mga biik. Mayroon siguro mga kaibigan nasa una kong mga video, una kong mga inahing baboy. Pag mga ganyan na lampas na po sa Judith ay asahan na lang po natin na mayroon pong patay na biik. Ayun, kung minsan ay 3 at 2, yun talaga ang nangyayari na kaya nagkaroon ng mahabang araw ng kanyang ayun mga kaibigan ay siyempre kailangan talaga na pag ilabas ang mga biik natin, kailangan ay pwedihin natin. Pwede rin naman, nasa inyo na yun kung mayroon kayong kuna, katulad sa akin may kuna, ay nilagay ko muna doon. Tapos nung makatapos ay sabay-sabay ko na pong binitawan. Ayan po. At magagaling na rin po silang dumidig. At dati-rati mga kaibigan, pinuputulan ko kagad ng ngipin, pero ngayon hindi po. Pagkatapos, kinabukasan sa ako pinuputulan yung ngipin sa kabuntot para po ay para po sila, hindi sila merapan na sa kanyang pagdididi. Lalo na po ay unang araw pa lang. Okay mga kaibigan, dito na lang. Maraming salamat po sa inyo lahat at lagi po tayo mag-iingat mga kaibigan. Babo.